Kaya ito ngayon ang tanong. If the little horn of Daniel 8 is not Rome, then who is it? As we examine the evidence, it will become abundantly clear that Antiochus Epiphanes IV fulfills every specification of Daniel 8 with exactness. Exactness. Ayun. The same cannot be said of Rome. Ano mga evidences natin na ang tinutukoy na little horn sa Daniel 8 ay si Antiochus Epiphanes IV na isang Seleucid king from Greece. And out of one of them, out of the four horns, no, na nabanggit natin kanina, came a little horn, Little horn. grew exceedingly great toward the south, toward the east, and toward the glorious land. Itong maliit na sungay na nanggaling sa sungay mismo ng isa sa mga apat na successors ni Alexander the Great. Ibig sabihin ito ay part ng Greek Empire. Si Antiochus Epiphanes, punta siya sa south, which is Egypt. Kung titignan natin, mamaya, patutunayan natin. And then Persia, and then the glorious land, which is Palestine. Pero pag susundin mo yung paniwanag ng Adventist, na kung Roma yan, yung Roma hindi part ng sungay ng goat yan Ayun, yun ang malaking problema doon. Kasi yung goat mismo ay Greece Pati yung sungay na Greece Hindi mo pwede isiksik ang Roma. No, kaya tititignan mo dito sa drawing natin, Pastor, yung pinanggalingan ng Rome mula sa labas. Hindi nakakonect sa goat, galing doon sa kung saan-saan. Galing nga talaga sa hangin. Yan ang galing sa hangin, Pastor. Ayun, yun naman. Yung little horn ng Rome, ang galing sa hangin. Kasi, kung ating panghihimusukan ang Daniel 8 at kakasangkapanin ng Daniel 7, lilitaw na yung little horn galing hangin. Ayun. Tama yung paliwanag ng mga scholars ng Adventist ngayon na ang little horn ay galing sa hangin. Kasi, kung titignan mo, ang Rome, walang connection sa goat na Greece Wala po. Kaya galing nga sa hangin. Yung pala yun. Yung paliwanag nilang galing sa hangin. Ang Book of Maccabees, Pastor, alam naman natin, ang mga Adventist, alleged sila ginagamit dyan. talaga yan. Ginagamit natin sa ayas yan noon. Ginagamit niya din. Para patunayan na may sinulat si Joseph, kaya lang punong-puno po ng self-interpretation. Yan. Yung pang problema dyan. Oo. Tsaka sa mga kaibigan nating Adventist, lalo na yung hindi mga scholars, ang Book of Maccabees nasa, kung tawagin niya, apocrypha. Apocryphal writings hindi yan. ito masyadong pinaglalaanan ng tuon kasi nga hindi raw kabasbas ito at ito ay hindi kasali sa canonization, hindi po na-canonize. Ayun. Yan. Ito Tsaka ang paliwanag yan. Baka itanong na sa atin, Pastor, yun pala ba't nyo gagamitin yun sa pag-aaral nyo? Ayun. Ang masasabi natin dyan, mga kapatid, kaya natin gagamitin itong first Book of Maccabees kasi hindi nga ito inspired Word of God. Kaya nga nasa apocrypha siya. History. Hindi siya inspired, pero reliable siya pagdating sa history. Tama ka dyan, Pastor. Kaya nga, di ba sabi mo, Pastor, nung nasa ayas ka, nag-aaral, ginagamit ito Ginagamit niya to, di ba? Nagagamit po yan sa aming DLC. Ano po? Tapos, ginagawan din ng interpretation nung nagpapaliwanag. Pero ito po, reliable when it comes to history. Okay? History. At maging ang mga Adventist scholars, ina-admin to. So, gagamitin natin itong account ng First Maccabees dito sa ating pag-aaral kasi gusto natin back-upan ito ng history. Sa Bible, nakita natin, consistent ang Bible na yung nag-yurak sa sanctuaryo sa Daniel 8 ay hindi Rome, kundi ang little horn na galing sa Greece. Okay? Ayun. So, ano bang sinasabi ng kasaysayan? Kasi itong tinatawag nating apocrypha, naisulat ito between the intertestamental period. Pag sinabi nating intertestamental period, ito yung period of time, 400 years period of time, o silent years na tinatawag. Ito yung 400 years sa pagitan ng Old and New Testament.
Ayun. Matapos isulat ang Old Testament, nagsimula yung tinatawag na intertestamental period o yung silent years bago isulat ang New Testament. No? Apo. 400 years yan. Sabi nga naman, walang propeta that time. Kaya nga walang pwedeng isulat na inspired word of God during this Ayun. time. No? Opo. Tapos during this time, Kailangan dito na isulat yung mga apocryphal writings during the intertestamental period. At isa sa mga nasulat dito, itong Book of Maccabees na isinulat to account, to relate an account of history kung ano yung nangyari sa mga Hudyong mananampalataya during that period of time. Yan. Ayun. Kaya Tama. historical, Importante. reliable ito. At alam niyo, Pastor, Napakamahalaga po nun. yung katuparan ng Daniel 8:14 na little horn ni si Antiochus Epiphanes nung yurakan niya ang templo at pagbawal niya ang relihiyon ng Judaismo na siyang katuparan Daniel 8:14 naganap yan during the intertestamental period. Ayun. Yun Ganun ang point kahalaga dyan. po yun, Doc. Ganong kahalaga yun. Nangyari ito, natupad ang kahulugan ng Daniel 8:14 sa period between the Old and New Testament. Yan dapat nyo maintindihan. Kaya po, Ayun. gagamit tayo ng historical account from that period kasi alam natin na kung ano man mababasa natin sa First Maccabees ay reliable kasi eyewitness Ayun. siya dun sa naginawa ni Antiochus Epiphanes during that time. Ayun. Kaya Saka, very... Doc, yun ang available. Yun ang available na Yan. talaan ng kasaysayan ng naturang naganap na katuparan Yan. ng Daniel 8:14. Lalo na particular Oo. yung Maccabean period na yan. Maccabean period. Kaya babasahin natin yan sa First Maccabees kasi gusto natin patunayan historical account ng Daniel 8, the little horn, kung kanino natupad. Ito na historical backup sa First Maccabees chapter 1 verse 1 to 10. After Alexander the Macedonian, Philip's son, who came from the land of Kittim, had defeated Darius, king of Persians and Medes. Ito na yung katuparan ng dalawang beast sa Daniel 8, di ba? Yung goat tsaka yung ram. Si Alexander the Great, nakipagdigma sa Medes and Persian. Yung goat and ram to Nantalo niya ang Persians, kaya he became king in his place, having first ruled in Greece. Kaya yung unang sungay ng goat na nakita natin dun sa Daniel 8, si Alexander the Great yun. Yan ay tanggap ng maraming scholars, kahit mga Adventist scholars, tanggap nila ito. Verse 5, eto na. But after all this, he took his bed, realizing that he was going to die. Mamamatay na si Alexander the Great. So he summoned his noblest officers, who had been brought up with him from his youth, and divided his kingdom among them while he was Ayun. still alive. Ito na yung apat na successors ni Alexander. So, Alexander reigned 12 years when he died. So, verse 8, his officers took over his kingdom, each in his own territory. Ito na yung apat na division. And after his death, they put all diadems. Yung diadems dito, yung kanilang naggumawa sila ng sarili nilang corona. No? Diadema. And so did their sons after them in many years. Ito na. Ito yung paniwanag sa Daniel 8. No? Ayan, Sa sabi 8 and mo 9. Verse 10. So, the four divisions, there is sprung from these a sinful offshoot, Antiochus Epiphanes, son of King Antiochus, once a hostage at Rome. He became a king, he became king, Melech, in the 137th year of the kingdom of Greece. So, Doon. kailangan mo ba bang Under pa rin sa mag-invento? Nasa Greece pa rin. Yung sinasabi ng mga Adventist na galing sa hangin, itong little horn, Ayun. wala sa kasaysayan yun. Wala ka mababasa ng Rome galing sa hangin. Yung pinakita natin drawing, yung sungay ng hangin, hindi nakakonect sa goat. Yun ang galing sa hangin. Ngayon, nabasa na natin yung account sa First Maccabees. Susunod natin babasahin ang account, Pastor. Yung mismong galing kay Josephus. Opo. No?
Ayan, Yung, kilalang historian yan. yung tinatawag na Antiquities of the Jews. Si Josephus authorized siya magpaliwanag at mag-interpret ng prophecy ni Daniel 8 kasi sacerdote siya. At nung nawasak nga ang templo sa Jerusalem, ay kinuha niya lahat ng mga holy books na nakatago dun sa sanctuary, sa temple Ayun. bago sa akin ng Rome noong AD 70. Kasi siya expert siya dito eh. Sabi ni Josephus, Ayan. that by the great horn, sabi niya, which sprang out of the forehead of the he-goat, ito na yung sa Daniel 8, was met the first king, si Alexander the Great yan. Opo. And that springing up of four horns, ito na yung apat na successors niya, upon its falling off, and the conversion of every one of them to the four quarters of the earth, signify the successors that should arise after the death of the first king. Totoo naman yan, nabasa na natin yan. And the partition of the kingdom among them, that they should be neither his children nor his kindred that should reign over the habitable earth for many years. And, eto na sa 275. And, that from among them, hindi sinabi ni Josephus, from among the four winds. Sabi niya, among them, ang pinag-uusapan yung apat na successors na Grecian kingdom ni Alexander the Great. Hindi four winds. Among them, there should arise a certain king, singular, that should overcome our nation and their laws, and should take away our political government, and Yan. should spoil that temple. Ayun. Ha? And forbid sacrifices. Ito yung 2,300 evenings and morning sacrifices. Ipagbabawal ito ng little horn nito to be offered for 3.5 years time. Nabanggit natin last pamamayagpag. yan. Last episode natin, yung 2,300 refers to the evening and morning sacrifice. Ayun. Pero ang actual date, kung bibilangin mo kung ilang days yung 2,300 sacrifice, ay 1,150 days. Literal Ayun. days yun. 1,150 days. Na kung ating alamin kung ilang years yun, pumapatak na 3 years and more. No? 3 years Sabi and ni more. Josephus, pinagbawal ng itong ni Antiochus itong temple at pinorbid niya ang sacrifices to be offered for 3 years time. And Yun ay indeed, eksaktong-eksakto. so it came to pass that our nation suffered these things under Antiochus Epiphanes according to Daniel's vision. And what he wrote, many before, they came to pass. Naniniwala siya na natupad yung nangyari sa Daniel 14 na prophecy sa panahon ng mga Hudyo sa kanilang templo. Ayun. Nung ito'y pagbawal ni Antiochus Epiphanes na mag-offer ng sacrifices na evening morning sacrifices na umabot ng more than 3 years actually o 1,150 days. Opo. Yan po ang sinasabi ng history. At nung ikaw ba pastor, nung nag-aaral ka sa IAS, binanggit ba sa inyo ito? Pinag-aralan nyo ba to? Hindi po yan Yun. idinidiin yan. At ang idinidiin lamang yung 457, yung 457 BC, yun ang talagang pinagmulan. idinidiin na pinagmulan eka ng 2,300. Hindi 457 BC ito kasi yung 457 BC ang naghahari pa noon Medo-Persia eh. Ayun, Artaxerxes pa yun. Si Artaxerxes. Nung pinag-uusapan dito sa Daniel 8, natalo na yung Medo-Persia eh. Tapos na. Although matagal nabanggit ng ang panahon. Medo-Persia. Although nabanggit ang Medo-Persia na kinakatawanan ng isang beast na ram, natalo na siya eh. Yun. Ang pinag-uusapan dito yung goat, yung Greece, kung saan may tumubo na 4 na sungay at mula sa isa sa mga sungay, tumubo yung little horn si Antiochus Epiphanes. Tama. So, ba't magsisimula ka ng pagbilang ng 2,300 sa 457 BC, hindi wala pang Roman Empire noon. Sabi na Roman Empire daw ang kinatuparan ng 814. Little horn. Wala pang Roman Empire na Roman Empire noong 457 BC.
Tsaka pastor, hindi pwedeng i-connect to yung Daniel 8 sa Daniel 9. Kasi pag binasa mo ang Daniel 9 verse 2, ang pinag-uusapan doon na vision na ipapaliwanag ni Gabriel, yung vision na pinag-aaralan ni Daniel, yung Jeremiah the prophecy tungkol sa 70 years. Yun, yung pangitain ni Jeremias yun. Oo, na 70 years. Kaya si Gabriel pumunta ron. Kasi ang paliwanag ng Adventist, sa Daniel 9 ang basehan namin, kaya more than years tong sinasabi na total. Hindi. Una, Medo-Persian Empire yun. Pangalawa, Greece ang pinag-uusapan natin. Pangalawa, ang pinag-uusapan doon sa Daniel 9, hindi yung 2,300. Kasi, mapapansin nyo sa Daniel 8, verse 16, sinugo ng Diyos si Gabriel para ipaunawa kay Daniel yung kahulugan ng 8:14, di ba? Oo. Pinaliwanag ni Gabriel. Na. Pinapanawa na. Ngayon, kung hindi pa pala naunawaan ni Daniel, kaya daw sinugo pa niya si Gabriel nung sa Daniel 9, ibig sabihin, palpak si Gabriel. Pumalpak si Gabriel sa kanyang mission na ipaliwanag kay Daniel. Ay, ito naman mangyayari sa Adventist. Paliwanag nila dyan, 11 years daw, kaya daw nagpahinga. Oo, 11 years. Kaya bumalik. After maunawaan, hindi yun. Kaya nga ano ang nangyayari dito, kung tama ang Adventist, ang palpak si Gabriel. Pero niniwala ka ba, papalpak si Gabriel na palawan kay Daniel? Hindi po. Hindi piniliwanag na nga din ng yun eh. Di ba sa Daniel 8:23, sinabi niya na mula sa kaharian nito, lalabas ang isang hari. Ayun. At patitigilin niya evening and morning. Napakaniwanag na eh. Natupad ni Gabriel ang kanyang misyon. At paliwanag ito kay Daniel. At si Daniel naman, naunawaan ito. Historical account, eto na. Sabi kasi dito sa ating binasa, itong little horn nito ay magiging successful siya pagdating sa South. Mayroon ba tayong mababasa sa history na si Antiochus Epiphanes ay naging successful sa kanyang campaign against Egypt? So, let's read 1 Maccabees 1:16 to 19. Antiochus in Egypt. Okay? Verse 16. When his kingdom seemed secure, Antiochus undertook to become the king of the land of Egypt and to rule over both kingdoms. Di ba, Pastor? Sa verse 17, pakibasa mo hanggang 19, Pastor. He invaded Egypt with a strong force, with chariots, elephants, and cavalry, and with a large fleet to make war on Ptolemy, king of Egypt. Yan. Ptolemy was frightened at his presence and fled, and many were wounded and fell dead. The fortified cities in the land of Egypt were captured, and Antiochus plundered the land of Egypt. Ito ang nasasabi ko. Di ba? Natupad ba yung sinasabi ng little horn sa Daniel 8 ay pupunta sa south, which is Egypt? Yes. Ayan, napakaliwanag. Kinukup niya Egypt. Detalye po. Napakadetalye. Tingnan natin tong campaign ni Antiochus sa east naman tayo. Sa east. Babasahin natin to sa 1 Maccabees 3:31. Greatly perplexed, he decided to go to Persia and levy tribute on those provinces, and so raise a large sum of money. As King Antiochus passed through the eastern provinces, he heard that in Persia there was a city, Elam, famous for its wealth in silver and gold. Tignan natin yung campaign nitong Little Horn pagdating sa Glorious Land na binabanggit sa Daniel 8. Sa Glorious Land, sa Israel to di ba, Pastor? Ayun. Sa 1 Maccabees chapter 1 verse 1 to 20. Ito yung kanyang ginawa sa Israel. Ito, mga kaibigan, ito ang pagtuunan nyo ng pansin kasi ito yung katuparan ng Daniel 8:14 kung paano niyurakan ang templo at kung bakit to kailangan linisin. Di ba, Pastor? Ito yung katuparan sa 20. After Antiochus had defeated Egypt,
In the 143rd year, he returned and went up against Israel and against Jerusalem with a strong force. He insolently entered the sanctuary and took away the golden altar, Yun. the lampstand for the light with all its utensils. 2 years later, the king sent the Messian commander to the cities of Judah, and he came of Jerusalem and with a strong force. He spoke to them deceitfully in peaceful terms, and they believed him. Then he attacked the city suddenly in a great onslaught and destroyed many of the people in Israel. The citadel became an ambush against the Ayan. sanctuary and a wicked adversary to Israel at all times. They shed innocent blood around the sanctuary. They defiled the sanctuary. Because of them, Yun. the inhabitants of Jerusalem fled away. Her sanctuary became desolate as a wilderness. Her feasts were turned into mourning. Her Sabbath to shame. Her honor to contempt. Ito yung katuparan, Pastor. Ito yung katuparan ng Daniel chapter 8. Kaya nga sabi rito, he prohibit, sabi sa 45, he prohibit burnt offerings, sacrifices, libations in the sanctuary, to profane the Sabbath and feast days, to desecrate the sanctuary and sacred ministers, to build pagan altars and temples and trying to sacrifice wine, baboy yan, Ayun. and unclean animals, to leave their sons uncircumcised to defy themselves with the impurity, abomination, so that they might forget the law and change all ordinances. Nandito sa history, yung paliwanag na Adventist na heavenly sanctuary ito, dapat sa Roma, asan yun? Yun ang galing sa hangin. Hindi yung little na ang galing sa hangin. Ito yung defied that sanctuary. Dinifile ni Antiochus Epiphanes ang sanctuary. Ito yung nangyari, isang pangyayari na hindi makakalimutan ng mga Hudyo. Isa ito sa mabigat na nangyari sa kasaysayan ng mga Hudyo mula nung mabihag sila ng Babylonia at bago ang 70 AD ng Roma. Tsaka yung sasabihin nila yung reference ng 2300 ay 457 BC. Ang tinatawag ang gumiba ng templo noon ng Israel ay Babylonia. Di ba? Si Nebuchadnezzar ang gumiba ng sumirang templo noon at tinayo noong time nila Artaxerxes. No? Ang gumiba ng sanctuary dito, hindi Roma, hindi Babylonia, kundi sino? Si Antiochus Epiphanes sa Greece na naganap during the 400 silent years o tinatawag nating intertestamental period. Ano nyo? Magtyaga lang po kayo mag-aral. Hindi kayo maligaw. No?